Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayo mga pag-uusapan dito na issue, no, na pinasa sa atin. Unahin natin 'to. Ano 'to? Ano 'tong issue na 'to? Pulis ng hold up sa convenience store sa Bulacan, baon sa utang may iba pang kaso ng pagnanakaw. What do you mean? Police? Tingnan nga natin. Sa lahat ng operasyon, dapat ipakita natin sa publiko na walang sino man ang dapat nasantuhin. Ito ay bahagi pa rin ng pinapatutupad nating zero tolerance policy sa anumang maling gawain. Ang sino mang mahuhuling sangkot sa illegal na gawain ay hindi tinotolerate at agad na makakasuhan kapag napatunayan ng kasala. Nakuna ng closed-circuit television o CCTV ang pagparada ng motorsiklong ito sa harap ng isang convenience store sa Marilao, Bulacan, Lunes ng gabi. Nakasuot ng face mask, sombrero at pulang jacket ang lalaki na agad pumasok sa loob ng convenience store. Ngunit Sometimes pag nakaganyan, naka-face mask, kaduda-duda na eh. Naka-mask din ako. Di ba kayo nagdududa sa akin? sa halip na bumili ang lalaki, nagdeklara ito ng hold up. Kaya't agad na kinuha ng kahera ang laman ng kaha at iniabot sa kanya. Makikitang pumasok ang lalaki at ang kahera sa isang kwarto at kinuha naman ang pera sa loob ng vault. Tinutukan din ng suspect ang isa pang lalaki na empleyado ng convenience store. Matapos ang pagnanakaw, agad na tumakas ang suspect. Ang kahera nakatawag agad sa 911 hotline. Yan ang pangit pagka walang security guard. Pansin ko, yung karamihan, yung mga convenience store, ano ba yan, yung Alphamart, Dali ba 24 hours? Hindi, no? Alphamart yan, Dali, may O-Save pa nga. Dumadami na sila eh. 7-Eleven. Pansin ko, 7-Eleven, pangilan-ngilan, meron ako nakikita may security guard. Pero yung iba, wala eh. Hindi ba risk talaga yun? Dapat magkaroon ng mandatory, no? Na budgetan nila ng security guard pagkagabi. Kahit pang gabi lang. Hindi yung ganyan. Kadalasan yan target ng mga hold-upper eh. Lalo na yun sa lugar na bihira daanan. Pag sa tabi ng highway, yon pwedeng medyo may chance no na hindi pansinin kasi maraming tao eh. Pero pag yung mga sa looban, dahilan upang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Makalipas ang halos 30 minuto, nasukol ang suspect sa barangay Loma de Gato. Ayon kay Bulacan Provincial Police Office Director, Police Colonel Angel Garciliano. Police Colonel ng hold up? Hindi ba pag mga ganyan matataas sa sweldo niyan? Tingnan nga natin. I-google natin salary ng di ba parang chief na yon pagka ganon? Parang ang labo naman nun, police colonel. Di ba inaano yan? Yung parang nire-respeto yan? Police colonel salary. Tingnan nga natin. Philippines Police Colonel 80, nasa 80,000. Meron pang additional pay daw na 40. Maliit din, Hindi naman sa pagmamalaki. Hindi naman sa pagmamalaki, mga men. Kung totoong 80,000, kasi nakalagay dito, 80,000 eh. Kung ito din lang, mas mataas pa sweldo ko sa colonel. Kung ito pagbabasihan syempre, ito yung pinaka-basic, di ba? Syempre, baka mamaya meron pang katulad nito, no? Ano yung longevity pay na yan? Na 40K? What do you mean? Pero kung 80 ang pag-uusapan, mas astig pala ako sa police car. Anyway, magpatuloy natin, no? Ang liit lang pala. Ba't pagka magkikilos yung mga yan maangas-angas. Di ba?
Tinangkapan ng suspect na itago ang krimen matapos na magpalit ng damit. Subalit, positibo itong kinilala ng kahera na noon ay kasama ng mga pulis. Lumalabas po na nagpalit po siya at one point tumigil po siya sa isang barangay. Kumbaga nagpagpag po siya doon. Parang patay yung pinuntahan no? Yung kanyang jacket, yung kanyang suot na pants, the sleepers, the motorcycle is the same. Tama po yung observation nyo dyan, ma'am, because dito po sa mga CCTV footages po natin, di po natin ma-establish clearly kung ano po yung inner na shirt niya that time, during the time na siya po ay allegedly nang hold up dito sa convenience store. Ang nakamotorsiklong suspect, Paano wala man lang kotse, mga kilala kong kernel? Actually kahit SPO4 nga lang, de kotse Ano ba nangyari dito? Di ba? Yun nga lang, sa totoo lang mga men, yung sweldo ko na mas mataas ng konti doon, hirap na hirap pa nga ako Kasi nagpapadala pa ako allowance sa nanay ko Tapos yung parang hindi pala ganun ka din Hindi pa rin pala, yung bang position lang pala nila talaga yung medyo astig Ano ba ang mataas? Major or colonel? Kasi yung kilala ko major naman sorry, wala akong alam sa mga ranggo rank. Major or tingnan natin. Mas mataas ang colonel. Pero bakit ganon? Yung kilala ko major, wala akong alam na ibang trabaho. Major lang siya, pero malupit siya. Ganda ng bahay. Bakit ganon? Parang hindi yata, sinubukan may ginagawang kalokohan pagka ganon, mataas. parahin ng mga operatiba, subalit imbes na sumuko, ay pinutukan nito ang mga pulis. Nabaril naman ang mga otoridad na nagpapatrolya ang suspect. Barya, There was that scenario wherein pinag-down po yung suspect. So makikita doon sa footages na binigay po sa mga kasama natin sa media na mayroon pong motorcycle, and that motorcycle is our patroller sa Lumadigato. Wala pong gigil on the part of Marilao PNP to exert too much effort. Base sa investigasyon, pulis ang nang-hold up na suspect. Nakatalaga ito sa North Caloocan Police Station bilang hepe ng Investigation and Detection Hepe? Chief, no? Management Section. Sinabi ni Colonel Garciliano na hindi pa malinaw ang motibo sa krimen, pero ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumalabas na baon na sa utang ang pulis, pero wala daw naman itong masamang record sa pulisya bago ang insidente. Sugal? Kadalasan yan lang naman ang nagiging reason sugal? Based dun sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi business. time ng pandemic. So, yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. Based dun sa pag-check natin, medyo sagad na siya sa loan. Pero regarding dun sa kung meron man siyang sugal na meron siyang... Kasi yun ang automatic na na magiging dahilan Pero to be fair, itong pulis na to talaga, lahat ginawa niya, nag-loan. Sinagad niya talaga, di ba? Siguro, feeling ko sumugal din yan. Kasi, syempre, gusto niya makabawi-bawi Di ba? Kinakasangkutan na sugal or kung iba pang mga bisyo or vices, wala po kami na monitor. Wala. Dagdag ni Colonel Garciliano, sangkot din sa iba pang kaso ng pagnanakaw sa Bulacan ang pulis. Base po sa mga nakalap na ebidensya ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. So dito po siya yung kanyang playing grounds, kumbaga. So baka kasi dyan sa lugar kasi na yan, hindi naman sa active yung mga pulis kasi marami kasing spots diyan na medyo liblib talaga
unlike pagka sa NCR ka, medyo buhay ang ang gabi sa NCR eh. Pag sa mga bandang probinsya na ganyan, actually sa Valenzuela, medyo may patay na may patay na oras eh. Pero pagdating mo ng Bulacan, pag nag-ghost hunting kami, may mga time doon kasi na halimbawa Alpha Mart as in walang katao-tao pero bukas. Siguro ganun yung yung nakita niyang opportunity since malapit yung North Caloocan, 'di ba? May mga coffee shops, may mga gasoline stations. Gasoline station. Yun nga po yung convenience store. Nilinaw din ng Bulacan PPO na hindi kaso ng mistaken identity ang pagkakapatay sa pulis. Ang isa pong magandang ebidensya na pwede tayong, shall we say, na magiging morally convinced tayo is the fact na makikita nyo po doon yung 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination. Pesos, 5 piso, 10 piso, 50 pesos, 100. Ito po kasi, hindi po siya normal na nagtutugma doon sa eksaktong figure, eksaktong denomination. At dito po sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes ng mga cashier. Patuloy ang isasagawang malalimang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Nakakalungkot, no? Pero feeling ko hindi lang lugi sa negosyo yun eh. Siguro may mga inutangan din yun ng malalaki interest, di ba? Wala eh. Diba? Wrong choice si kuya, wrong choice. Dito kasi sa buhay, dapat lahat ng choices natin pinagpipilian talaga eh. Yung sa negosyo itself na yun, sugal din yun eh. Di ba? Sugal din. Siguro, nagtayo siya ng negosyo din sumakto pandemic. Hanggang sa dumating ng 5 years, nagkapatong-patong na, no? Anyway, next. So, ito, sa Batas PH, DPWH official daw commit suicide amid flood control scandal. Nung una, baka mamaya fake news to, no? Sinuri ko to eh. A senior official of Department of Public Works and Highways, Sorsogon Sorsogon? Hala. First District Engineer Office reportedly committed by hanging himself due to pressure brought about by the ongoing investigation into flood control anomalies. In a Facebook post shared by DPWH employee, victim was identified as the chairman of the Bids and Awards Committee. Dito nangyayari kasi yung magic, di ba? Diyan. Usually, drama na lang yung nangyayari dyan eh, para ma-grant yung Bids and Awards Committee of the DPWH Sorsogon District Engineering Office. The Batas PH has reached out to DPWH 5 Regional Director Virgilio Eduarte, but he has yet to respond as of this posting. So, nakita ko rin yan kay dun sa post nung Pinklawan, si Jesus Falsis. Jesus Falsis. Inano din yan eh. Pinost niya din yan eh. Ayan o. Shinare niya rin. Isang senior official ng Department of Public Service, ganun din. Batay sa nasabing report, ang official ay nagsisilbing chairman ng Bids and Awards Committee ng nasabing distrito. Ibinahagi umano ng isang empleyado ng DPWH sa social media ang post na nagbibigay detalye hinggil sa insidente. Ayon kay Attorney Jesus Falsis, isang mamamahayag o reporter ang nagsabing tila may news blackout na pinatutupad o balak ipatupad tungkol sa pangyayari.
humihingi ng tulong yung mga sumbong sa akin na sana ma-investigate and makover ng media anipalsis. Ayon sa ulat, pinadalhan umano ng mensahe ang naturang mamamahayag at hiniling na tanggalin ang kanyang post hinggil sa issue. Ang kahilingan ay news blackout nila, no? Ang kahilingan ay sinasabi mula sa loob ng ahensya bilang paggalang sa pamilya ng nasawi. Habang sinusulat ang ulat na to, walang inilabas sa official na ba? Nako. Yari. Mas lalong maaano yan, ano? Mas lalong magkakaroon ng interest dyan. 'Di ba? Siguro di niya na makayanan yung pressure. Hindi natin pwedeng sabihin nakukonsensya, no? Kasi pagka halimbawa ganyan, yung may nalalaman siya, tapos siya yung pakakantahin, syempre, ang iisipin niyan, putya, baka mamaya i-pressure yung pamilya ko, dukutin, 'di ba? Or takutin para hindi lang para sa sarili na ito eh. Kasi sobrang pagka nagsalita siya siguro, maraming malalaglag. Lalo na Sorsogon. Kilala niyo ba yung yung taga Sorsogon? Wala, lahat yan maglalabasan na yan eh. Di ba? Kasi sa totoo lang, ngayon, hindi naman sa lingid sa kaalaman ng iba, exposed na kasi yung style nila. Nung nagsimula ng kumanta yung district engineer ng Bulacan, exposed na eh. 'Di ba kung paano yung proseso. Although na dati may idea na tayo lahat na may nangyayaring ganyan. Actually kay Napoles pa lang noon, naikwento na same ng process eh. Kasi yung pork barrel ni Napoles kasi hindi naman actually galing sa senador yun na halimbawa kukunin ng senador siya tapos senador akala ko dati ganon nung bata ako yung sinasabi nilang pangungurakot magkakaroon ng budget, for example ang senador, congressman, hawak-hawak nila then konti lang doon ang ibibigay nila sa akala ko dati ganon. Pero hindi pala ganon. Natutunan ko yung ganyang bagay panahon ni Napoles. Na yan pala, yung mga politiko lang yung mag-a-assign sa isang project. Tapos yung makakatanggap nun, kahit hindi pa nila natatanggap, magbibigay na sila ng kickback agad sa senador. Tapos saka dadating sa kanila yung pondo. Parang ganun, doon nangyayari hatian. Hindi yung direktang manggagaling sa senador talaga. Well, sila yung ng budget, nag-i-insert ng budget. Pero hindi literal na nasa kanila yung pera na binibigay, hindi ganun. May process talaga. At dito lang natin natutunan yung mga detalye dito sa flood control. 'Di ba? Dapat may baguhin sa sistema na yun eh. Kasi doon nagsisimula yung corruption doon sa sistema. May babaguhin dapat doon eh. Kung ano man yun, hindi ko alam. Dapat mapag-aralan ng mga para mabago yan. Yun naman nangyayari sa sa gobyerno, no? Ultimong doon sa pulis kanina. Ano ba yan? Bakit ganon? Parang nakakabahala na lalo na pagdadating na eleksyon, sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan? Kaya talaga ako, para sa akin kayo bahala kayo kung sino gusto niyo iboto. Pero para sa akin talaga, hindi na ako boboto ng may kulay. Ibig sabihin may kulay yung dilaw, pink, red, green sila Duterte, 'di ba? Tama ba ako? Mali. Basta ibig sabihin na may kulay, yung may alyansa, mahirap na eh. Kasi sa totoo lang, panahon din ni Pinoy, may mga corrupt din na dilaw eh. May mga drug lord pa nga. Kilala mo si Parohinog? Din yun eh, dilaw yun dati. I mean,
Hindi ko sinasabing tama din si Duterte ha. Tapos nagkaroon ng panahon ni Duterte. Ganun din. May mga sangkot din na kapartido. Pagdating naman ni Bongbong Marcos, ganun din. May mga issue din yung mga kasamahan niya. Lalo na si Romualdez, di ba? Kaya wala na tayo dun sa ano ganito ha. Wala na tayo dun sa, bakit napatunayan na ba? Kasi kadalasan yan ng yan ang dahilan Napatunayan na ba? Let's say halimbawa, no? Ako ay DDS, halimbawa. Iakusahan niyo sino ba ang DDS? Let's say si Marcoleta, di ba? Oh, si Marcoleta, ganito, ganyan. Tapos, ang babanat ko, dahil ako ay DDS, supporter ako ng mga Duterte, ang lagi kong katwiran, bakit napatunayan na ba? Nahatulan na ba ng korte? Di ba, ganun tayo kababaw Alam mo yun, wala tayong utak. Kailangan nakadepende sa desisyon ng iba na kahit pa sometimes, no, common sense na lang ang paiiralin mo para bang idadaan pa natin sa technical para lang mailusot yung idol natin. 'Di ba? Meron naman tayong utak. Sa akin the fact na ang isang tao ay nasangkot, 'di ba? Nasangkot sa isang bagay na let's say ganito, no, si Jinggoy Estrada. Nasangkot na siya, 'di ba? Nasangkot na si Jinggoy Estrada. Noon dati, nakasuhan na siya, nakulong pa nga yan The fact yan ang dami ng naikabit na kontrobersya sa tao na yan. Dapat hindi mo na talaga ibuboto yan That alone, medyo dapat hindi ka na nagtitiwala dun Kahit pa sabihin mo, bakit na guilty ba? Hindi naman guilty Yes, oo. Kasi yung sa korte kasi, ang hinahanap kasi doon, beyond reasonable doubt. Siyempre marami pang technicalities yun doon sa korte, no? Para talaga mapin down. Pero, ikaw, bilang isang tao, may utak ka Yung tao na yan, paulit-ulit na nakasuhan yan. Dapat doon pa lang, medyo mawala na yung tiwala mo dyan. Hindi mo naman siya i-convict Mag-iingat lang tayo. Kasi, sa totoo lang, hindi na worth it pagsugalan yung tao na yan Kasi, every time na nagboboto tayo ng isang tao na nagkaroon na ng kaso dati, kahit pa sabi mo hindi pa napapatunayan, isusugal na naman natin ang bansa dyan Diba? Huwag na tayo masanay sa ganun. Ano ba yung ano ba yung dahilan ba't mo iboboto uli yan? Dahil ba sa pangalan? Dahil sikat? Kaya nga next election, manood kayo ng mga debate-debate Doon yung mapapatunayan. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Hindi ko kayo kukontrolin kung sinong pipiliin nyo. Pero gusto kong isipin nyo muna kung sapat ba yung dahilan doon sa iboboto nyo. Hindi lang basta kilala siya, ay kilala ko na to. Ito ay isang Duterte. Isa itong Estrada. Naging presidente ang tatay nito. Ang bababaw kasi ng natin ng dahilan natin kung ba't natin iboboto yung tao Okay lang sana kung maririnig ko. Gumawa siya ng batas. Gusto ko yung batas na ginawa niya. Yung para sa mga magsasaka. Yung mga ganon. Pero hindi Ay, anak yan ni Ganire. Ang babaw ng batayan no? Parang 'di ba sa classroom boboto kayo ng officer? 'Di ba? Ang iboboto nating sergeant at arms ay matipuno ang katawan. Iboboto nating muse ay maganda. 'Di ba? Iwan na natin sa mga elementary days natin 'yon. 'Di ba, men? Ano na tayo? Maging matured na tayo mag-isip. Tsaka, sana, wala tayong papanigan na kulay. Huwag tayo maging supporter ng kulay, maging supporter tayo ng Pilipinas. Kasi kapag, paulit-ulit ko sinasabi, kapag ikaw ay napunta sa kakamping, sa pula, sa
pag isa dyan sa mga sinuportahan mo na yan ay nagkamali, mapipilitan ka ipagtanggol yun. Kahit sometimes alam na mali na. Ganyan din ang nangyayari sa sa ibang DDS eh. Pag may nakita nilang may mali, iaanohin nila eh. Hahanapan nila ng dahilan para ipagtanggol eh. Ganun, nakikita ko din sa mga BBM supporters, ganun din. Alam ko walang perpekto. Wala talagang perpektong tao or partido. Pero pag may mali kasi, kailangan nating sitahin yun eh. Pag may mali eh. Para baka sakaling yung nakagawa ng kamalian na yun, no matter kung honest mistake ba yun o hindi niya na maulit dahil alam niya na may nagbabantay na tao. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.